DMW or Department of Migrant Workers formal nang nagsampa ng kaso laban kay dating OWA admin Arnel Ignacio. Dahil yan sa maanumalya daw na pagbili ng lupa ng OWA sa pamumuno ni Sir Arnel. Nagsampa na ng reklamo kahapon ang Department of Migrant Workers laban kay dating Overseas Workers Welfare Administrator Arnel Ignacio, lalo na sa paglabag nito sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act dahil sa kontrobersyal nitong 1.4 billion pesos land acquisition deal. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, bukod kay Ignacio, kinasuhan rin ang dalawang dating Deputy Administrator nito sa OWA, maging ang 6 na individual mula sa panig ng nagbenta ng lupa. We filed a case before the Office of the Ombudsman against the former administrator and 2 former deputies administrator of the OWA in relation to deliberate bypassing of the OWA Board of Trustees under highly questionable circumstances that amount to violations of various laws, most notably the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Pagbibigay alam ng kalihim, nagsagawa sila ng investigasyon nitong nakaraan kung saan nakapanayam nila ang ilang nagtatrabaho sa OWA. Isa sa nalaman ng mga ito ay pirmado na umano ang mga voucher at cheque bago pa man malagdaan ang deed of sale para sa lupa. So that's among the other things that completely bolstered and supported our case. And again, there are a few other details that were unearthed, but this is the biggest one that we unearthed in the course of our investigation. Dagdag pa ng DMW, hindi umano kumonsulta at walang otorisasyon mula sa OWA Board of Directors ang contract to sell, deed of sale at ang supplemental agreement na may kaugnayan sa pagbili ng nasabing property. Samantala, una nang itinanggi ni Ignacio noong Mayo na may irregularidad sa pagbili ng lupa at iginiit nitong wala umano siyang kinita mula rito matapos siyang tanggalin sa pwesto. Eto nga ang hindi natin naiintindihan dahil ginawa naman ito ni OWA admin or dating OWA admin Arnel Ignacio para sa mga OFW at binili ang lupa sa ilalim ng pangalan ng Republika ng Pilipinas at ayon sa kanya ay wala siyang kinita or binulsa dito. At eto ang naging paliwanag niya. Napakarami ninyo pong tawag sa akin at hiling ng ako'y makausap na ako ay nag-decline muna sapagkat itong pangyayaring ito ay talagang nagulat ako. So minabuti namin na suriin mabuti at aralin kung paano kami magre-respond. So gusto ko lang sa inyong isalaysay ang totoo. Ito pong pinag-uusapan natin, itong umiikot at sinasabing transaksyon. 2018 pa ho ito nagsimula, ako pa lang IDA at ang aming secretary ngayon ay siya ang administrator. So naisulong na ho ito, naipropose. And then napag-usapan din ito sa Senado. Nung ako ay nag-apila, kung paano akong magkakaroon ng flexibility sa funds. So, we've worked with the DBM, the Department of Budget and Management, na nagbigay sa amin ng guidance kung paano magkakaroon ng modification ng funds namin. So, sinunod namin ang lahat ng mga requirements at ito ay nakapasa, nabigyan kami ng Special Allotment Release Order. At nagtuloy-tuloy ang proseso hanggang sa na-acquire yung lupa. Ito po ay dinala namin sa board. Dinala namin sa board bilang report ng OWA at binusisi ng ilang technical working group na binuo rin po ng aming chairman na si Chairman Secretary Hans Kakdak, na kaibigan ko. Walang nakitang iniliban na hakbang. Lahat ng mga requirements sinunod at sinabing maayos ang aming pagkakasunod sa RA 10752. So, ito po ang kaya ako gulat na gulat na tinawag itong anomalous deal. So, ito po ang katotohanan ng kwento. So, kaya ako nagugulat sa mga pangyayari.
2018 pa nga lang, isinulong na ito. Kaya nung sinasabi na hindi ito bagay sa OFW, nagulat ako. Kasi this is a project that we can consider a legacy project for our OFWs. Ang lupang ito, katabing-katabi lamang, katapat ng Terminal 1. It's 6,499 square meters. At makakapagtayo tayo doon ng, actually sa aming vision, paraiso nila eh. Ang nakakalungkot at nakakabigat ng dibdib, imbis na ito, papunta na tayo doon sa makita natin na mabuo ito, narito tayo, ito ang pinag-uusapan natin. Yung unang napakabigat. Pagkatapos napakaraming aligasyon sa akin. Saan ang galing? Sa isang papel na walang nakapirma, na ang dami-daming sinabi na kinita ko, hindi, pati nga yung numero hindi na nga magkasundo kung magkano. But let me tell you, to the OFWs I have been serving, hindi ko kayo pinagtaksilan, ginawa ko lang ito para sa inyong pagmamahal at wala po akong kinita dito. Walang ganun ito. Because Land Bank po ang nag-assess nito. As our government financial institution, it's the Land Bank who assessed the value, and it is exactly the amount that OWA paid. So, hindi ko maintindihan kung bakit kailangang araw-arawin ako, nakaliwat kanan, nakausapin kayong lahat, na paulit-ulit sasabihin na may anomalya ang aking ginawa. At sana naman lang binigyan ako ng pagkakataong makakausap. Nagulat na nga lang po ako na isang araw pinatawag ako na ako ay papalitan. So, yun po ang nangyari dito. Hindi ko po ito itinago sa ito pong ganitong kagandang transaksyon. Bakit namin itatago ito? Itong transaksyon na to, o itong proyektong ito, gusto kong ibigay sa OFWs. Bakit po itatago ito? You're very, very transparent each step of what we have been doing. Again, may I emphasize, it started in the Senate. It's on record. And magkakatabi po kami noon. Nandun ang aming bagong administrator, P.Y. Kaunan, former Undersecretary Tonet Aliones, and OIC USEC Hans Kapta was there. At we had all the chances na sabihin lahat itong nagiging alingas-ngas ngayon. So, ipagpaumanhin nyo, katulad ng binanggit ko kanina, hindi po ako nakapagsalita kaagad. Simply because I was shocked. Because when we parted ways, napakaayos naman. So, nagulat na lang po talaga ako na gano'n ang nangyari. As I hope all the questions you have in mind ay nasasagot na ng aking narrative ngayon. Because alam ko naman po yung mga nasa isip niyo. Kaya minabuti na namin na on this day, ito po yung kwento. Ito po ang kwento ng nangyari dyan. And one more thing, there's an issue na ito daw binili namin na hindi raw pwedeng tayuan. Sapagkat napakalapit sa meron mo kami permit sa CAAP. Meron permit sa CAAP. Taxes, hindi po kami ang nagbabayad ng taxes nito. Hindi ho kami. So, lahat ng mga kwento tungkol dyan, I am totally shocked at all the accusations. But again, I would like to emphasize, nung dinala po namin ito sa board at kami po ay binusisi, we were scrutinized. The technical working group came up with a report na sinunod lahat. Sinunod pong lahat. Hindi ko maintindihan sa bakit itinawag na gano'n. Again, sa mga OFWs, palagay ko ang pinakamalaki kong pagkakamali
Nung minsan po kami ang binilin po kasi sa akin lagi ay alagaan kayo. At nung po ako ay nasa show business, hindi po maramot ang pagkakataon na kami ay itrato laging VIP. At kung paano yung karanasan na yan, yun ang gusto kong maranasan ng mga OFWs. Hindi naging sapat sa akin na tawagin na kayong bagong bayani. Gusto kong maramdaman nyo kung ano ang VIP. Kaya araw-araw po akong nagtatrabaho para maramdaman nyo po yun. Hindi ko kayo pinagtaksilan, hindi ko kayo tinalikuran. Ito lang ay ginawa ko dahil gusto kong isakabuhay ninyo kung ano ang tunay na pagmamahal sa OFW. Sana meron na kayo nito. Sana meron na kayo nito. Sa aking pong puso kasi mas mahalaga kung ano yung mapaparanas namin sa inyo. Hindi yung napapanood nyo kaming ganito. So sa lahat ng OFWs, namimiss ko yung mga kinukulit-kulit nyo ako rito. Parang humingi ng tulong. Kahit madalas, ang kulit, naging buhay ko na yan eh. Sana lang nabuo namin ito para sa inyo. Thank you very much. The question also from the Filipino people is what will happen to the 1.4 billion and the house, the halfway house. What will happen? Nasa sa Manila na, nasa gobyerno na. Because the land is already under the name of the Republic of the Philippines. Kaya nga po, nag-iisip kami saan, hindi naman ho yan nakapangalan sa akin. Nakapangalan niya sa Republic of the Philippines. It's not even sa OWA. So, kung ano rin ang, uulitin ko uli, kung ano yung presyo, kung ano yung assessment ng Land Bank, na 1.415 yata, yun ang ibinayan. Eksakto. Ayun. I think that's right. So I guess I believe I've Sir, yung unang question nila is about dun sa hindi pag-approve ng Board of Trustees. Pero nabanggit nyo, 2018 parang alam na nila. Well, again, ang saloobin ko ay kay Sir Arnel pa rin nakapanig ang maraming OFW dahil ginawa niya ang pag-purchase ng lupa sa ilalim na pangalan ng Pilipinas. Hindi kagaya ng ibang mga politiko sa flood control na 1 billion a day ang ginastos, ngunit walang nakita at walang resibo. At inamin ng ating gobyerno na palpak ito. Pero malaya pa rin sila at walang nakakasuhan. Nalulungkot lang tayo sa pangyayaring ito para kay OWA Admin or dating OWA Admin Arnel Ignacio. Mainly sa flood control, sabi niya kailangan may managot din eh. Yung accountability binabanggit niya. Yung binabanggit ko nga nasa tagal ko sa Congress, sa more than 2 dozen zonas, parating pinagyayabang sa midterm yung bumabaha ng projects. This is the first time na dahil sa project bumaha. Diba? Usually, ang sasabihin sa midterm, eto na nagawa, yan na nagawa, ganito kadaming kalye, etc. So, although nabanggit ng konti yon, sinabi talaga na ghost o palpak na project sa flood controls. And this is hundreds of billions. Baka in one term, umabot ng trillion yan, di ba?